So sa mga non-structured or sa mga runner dyan na non-structured yung training, mostly zone 2 lang din yung tinatakbo, itong dalawang bagay na to makakatulong sa inyo. Makakatulong to para ma-optimize yung speed nyo. Now, take note, hindi ako coach, pero ito, nakita ko ang improvement ko dahil dito sa dalawang bagay na to. Nakatulong to sa akin, although wag nyong araw-arawin, especially itong pangalawang bagay na sasabihin. Kasi baka ma-injury din kayo, baka mabigla yung katawan nyo. Make sure na hinay-hinay lang din. Siguro once a week lang nyo gawin para at least kiramdaman nyo muna yung sarili nyo. So, yung pinakauna dyan is yung strides. Pick-ups yung tawag dyan or strides. Binibilisan mo yung takbo mo ng around 10 to 15 seconds. So pwede nyo itong gawin habang tumatakbo kayo ng zone 2. Siguro from time to time, tumakbo kayo ng mabilis. Pero hindi instantly na mabilis. Hinay-hinay until ma-pick up nyo yung hindi rin pinakamabilis na speed, kundi around 80 to 90% lang. Tapos hinay-hinay din kayong magbagal. So, around 10 to 15 seconds. Yun yung strides. Around 4 to 5 times lang din sa zone 2 na running nyo. Bali, i-insert nyo lang. Or pwede nyong gawin sa pinakahuling part after nyong mag-zone 2. 4 to 5 times, 4 to 6 times. Pwede na yun. 10 to 15 seconds lang. Para ma-optimize yung neuromuscular coordination nyo, running form nyo, or mechanics nyo. Yun nga, makatulong sa bilis nyo. So, yun, strides. Pangalawa, heel repeats. Ito yung naka-injury sa akin. Kasi masyado akong naging agresibo kasi nakikita ko yung improvement ko. Kasi isa sa kahinaan ko is uphill. So yun, nakatulong talaga siya. Nakatulong siya sa cadence ko. Mas bumilis yung steps per minute ko. Mas madali na lang sa akin yung magmabilis. Hindi na masyadong ma-effort. Yung around 4 minutes, 4 minutes 50, 4 minutes 30, 4 minutes 40. Yung dati-rati nahihirapan ako. Well, so far before ako na-injury, talagang nakakaya ko na siya. Meron pa nga akong ginawang parang after ng 8 kilometers ko na around 7 minutes na pacing. Yung pinakahuli around 9 kilometers na nag 4:30 ako na pace on tired leg. So, medyo mabigat na yung mga paa ko, pagod na. Pero nakaya ko pang mag-pace ng 4:30 sa isang buong kilometro. So yun, talagang nakatulong. Kaya yun, medyo na-in-love ako sa heel repeats which is wrong kasi yun nga, na-overwhelm yung aking Achilles. Although itong right part lang naman. Pero yun nga, wag nyo tong araw-arawin. Yung strides pwede kahit siguro mga 3 times a week. Yung heel repeats wag nyong araw-arawin. Wag nyong i-3 times. Isang beses lang. Try nyo muna. Yung sa akin, yung ginawa ko is 100 meters usually times 8. Yun yung ginagawa ko. And then, yun nga, nasunod-sunod ko. I mean, hindi naman sunod-sunod na heel repeats talaga. Pero, mga uphill yung ginagawa kong or tinatakbuhan ko. So, nagsunod-sunod yun. May araw na nag-heel repeats ako. Tapos, after that, nag-uphill ako. Although, mabagal lang. Nag-long run pa yon. Tapos, after nun, Sunday yata yun, tumakbo pa ulit ako. Meaning hindi naka-recover yung katawan ko. So talagang naramdaman ko na yun na medyo may problema na yung Achilles part ko. Huwag niyong araw-arawin yung heel repeats. Lalong-lalo na kung majority ng mga training nyo dati-rate is more of zone 2, mga easy run. Kasi mabibigla yung katawan nyo. And make sure na mag-incorporate din kayo ng strength training. Especially kung nag-heel repeats kayo, makakatulong sa inyo ang calf raises, mga ankle exercises, bent leg, calf raise, straight leg, calf raise, tapos progressive overload. Meron kayong, or simulan nyo sa body weight muna, tapos magdala kayo ng dumbbells para bumigat siya, para at least talagang lumakas yung Achilles part or mga tendon or mga kalamnan sa lower body. So yun, huwag nyong kalimutan, hindi afterthought yung strength training pagdating sa ating mga runners kasi hindi lang siya makakatulong sa bilis natin, makakatulong din siya para hindi tayo ma-injury. Kahit na sabihin na natin na hindi naman tayo competitive na mga runners, pero importante pa rin ng strength training. Anyway, yun nga, strides, saka heel repeats, makakatulong sa inyo yon.